ang nag-iisang nakaalpas. Ang himala ng Pilipinas sa ulat ng World Bank. Inilabas ng World Bank ang isang ulat na 22 taon nilang pinag-aralan matapos suriin ang datos ng ekonomiya ng 101 na bansa. Isa lang ang nakatakas sa tinatawag na middle income trap. 3 beses inulit ng punong ekonomista ang pag-aaral sa datos. Sigurado siyang may mali. Ngunit pareho pa rin ang resulta sa bawat pagkakataon. Isang bansang walang aman sa langis, may maliit na lupain at nahaharap sa mga hamong panlipunan. 15 eksperto ang tumutol, ngunit nang ilatag ang mga ebidensya, natahimik ang buong silid. Ang huling sinabi ng isang ekonomistang Hapon ang nagpabago sa lahat. Ito ang nakagugulat na kwento. Bago magsimula, mangyaring suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas. Sa loob ng World Bank Headquarters, Washington, D.C., nagsimulang umingay ang 7 palapag ng gusali. Ang mga mata ng 15 ekonomista ay nakatuon sa iisang screen, isang graph na puno ng mga asul na tuldok. 108 na tuldok, ang siksikan sa isang bahagi ng graph, ang lugar na kilala bilang middle income trap. 75% ng populasyon ng mundo, halos 6 na bilyong tao, ay nakatira sa mga bansang bilanggo sa lugar na iyon. Ngunit may isang tuldok. Isang tuldok na nakaalpas at umangat ng mataas. 32 taon na akong nagtatrabaho sa World Bank, panimula ko. Sinuri ko ang datos ng ekonomiya ng 47 na bansa at ako ang punong ekonomista na nangangasiwa sa ulat na ito. Michael Brennan ang pangalan ko. 3 taon. 3 taon ang ginugol namin para sa ulat na ito. Kinolekta, inuri at sinuri namin ang mga pattern ng paglago ng ekonomiya ng 108 bansa. Libu-libong variable ang aming pinag-aralan. Ang layunin, alamin kung sinong bansa ang nanatili sa bitag at kung sino ang nakalaya. Ngunit sa bawat pagpapatakbo ng datos, isang kakaibang resulta ang lumalabas. Sa 108 na bansa, isa lang ang nakatawid sa linya ng graduation. Noong una, inakala kong may mali sa datos. Sinasabi ito ng 32 taon kong karanasan. Ang ganitong outlier ay karaniwang resulta ng pagkakamali sa pag-input, kaya inulit ko ang pagkuha ng datos. Pareho pa rin ang resulta. Sa ikatlong pag-uulit, ang parehong tuldok ay nasa parehong lugar pa rin. Naramdaman ko ang kakaibang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito pagkakamali. Ngayon ang araw ng huling internal review seminar para sa ulat. Ang 15 taong naririto ay mga eksperto sa pagsusuri ng ekonomiya ng mundo, mga dating taga-IMF, European Central Bank at mga finance ministry ng iba't ibang bansa. Kailangan ko ang kanilang pagsang-ayon para mailabas ang ulat na ito sa mundo. Bago tayo magsimula, maaari po bang mag-subscribe at mag-like muna kayo? Kailangan ninyong marinig ang kwentong ito hanggang sa huli, sabi ko, habang hawak ang remote at itinuturo ang screen. Tingnan ninyo ang graph na ito. Bahagyang dumilim ang ilaw sa silid at lumitaw ang 108 na asul na tuldok. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ay tumatama sa mga bunton ng dokumento sa mahabang mesa. Ang amoy ng kape ay banayad na lumulutang sa hangin. Nasa loob ng lugar na ito, ang 108 na bansa, ang middle income trap, Brazil, Mexico, Thailand, Indonesia, South Africa, lahat sila ay bilanggo rito. May ilang tumango. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat. Pero dito, itinuro ko ang isang pulang tuldok na nag-iisa sa itaas na bahagi ng screen. Ang tuldok na ito ay tuluyan ng nakalaya sa bitag. Isang bansang walang ngaman sa langis, may limitadong lupain para sa agrikultura at nahaharap sa hamon ng brain drain. Ngunit ito lang ang nag-iisang nakatawid sa graduation line sa 108 na bansa. Nagtaas ng kilay si James Collins, isang dating punong analyst mula sa IMF. May pagdududa na agad sa kanyang mukha. Nagtataka siguro kayo kung anong bansa ito. Huminto ako sandali. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Ang Republika ng Pilipinas. Sa isang iglap, nagbago ang hangin sa silid. May isang mahinang tumawa. Narinig ko ang pag-atras ng isang upuan. Inaasahan ko na ang reaksyong ito, ngunit iba pa rin pala kapag kaharap mo na. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa aking likod. Ang unang nagsalita ay si Fujimoto Kenji, ang namamahala sa Asia Development sa World Bank. Nagtapos siyang summa cum laude sa economics sa University of Tokyo.
at nagtrabaho ng 15 taon sa Ministry of Finance ng Japan bago lumipat sa World Bank. Siya ang may pinakamalakas na boses sa silid pagdating sa ekonomiya ng Asya. Michael San, sabi ni Fujimoto habang inaayos ang kanyang salamin, may halong ngiti sa kanyang boses. Sinasabi mo bang ang Pilipinas ay nakagraduate sa middle income trap ng mag-isa? Ayon iyan sa datos. Ang datos ang nagsasabi niyan, hindi ang katotohanan. Mariing sabi ni Fujimoto, sabay bagsak ng kanyang mga dokumento sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang modelo ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay sumunod lamang sa Japan. Noong nasa Tokyo ako, mga opisyal na Pilipino ang pumupunta sa aming ministry para sa training. Ang kanilang mga industrial park, ang kanilang mga infrastruktura malaking bahagi niyan ay mula sa Official Development Assistance, ODA, ng Japan. Ang sabihing mag-isang pag-graduate ay isang malaking kalabisan. Ilan ang tumango? Lalo na si Hans Weber, isang Aleman na mahilig sa mga modelo at sistema, ay nagpaikot-ikot ng kanyang ballpen bilang pagsang-ayon. Sumunod si James Collins. Ang kanyang British accent ay kalmado, ngunit ang talas ng kanyang mga salita ay hindi matatawaran. Michael, isang tanong lang, sabi ni Collins habang sumusulong. Ano ang sitwasyon ng brain drain sa Pilipinas? Ilang porsyento ng kanilang pinakamagagaling na propesyonal ang umaalis ng bansa. Ito ay isang malaking hamon. Isa sa pinakamataas sa mundo. Kung gayon, paano mo matatawag na graduation ang isang bansang iniiwan ng kanyang pinakamahuhusay na mamamayan? Masisira ang kredibilidad ng ulat na ito. Itinuturing nating espesyal ang isang bansa na maaring pansamantala lang ang pag-angat bago bumagsak muli sa bitag. Ang paraan ng pagsasalita ni Collins habang tinutuktok ang mesa ay parang isang abogadong nagsasagawa ng cross-examination sa korte. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking sikmura. Noon nagtaas ng kamay si Carl Mendez, taga Brazil at namamahala sa Latin America. Ang kanyang kulay kayumangging balat ay hindi maitago ang kanyang emosyon. Michael, sandali lang. Nanginginig ang boses ni Mendez. Ang Brazil ay naunang nagsimula ng industrialization kaysa sa Pilipinas. Mayaman kami sa likas na yaman, marami kaming tao, at ang aming lupain ay mas malaki ng ilang beses. Ngayon, sasabihin mong kami ay nasa bitag at ang Pilipinas ay nakagraduate? Ano ba ang pamantayan mo? Namumula ang mga mata ni Mendez. Hindi ito isang akademikong pagtutol. Ito ay pride. Ang pride ng kanyang bansa. Akmang sasagot ako nang sumingit si Hans Weber. Michael, may sasabihin din ako. Binuklat ng Aleman na namamahala sa ekonomiya ng Europa ang isang makapal na ulat. Mayroon tayong German model, Nordic model, mga napatunayan ng matagumpay na kaso. Bakit kailangan nating bigyan ng espesyal na atensyon ang Pilipinas? Ang paglalagay sa isang maliit na bansa sa Asya na may populasyong mahigit 100 milyon bilang nag-iisang graduate case sa 100-weight bansa ay magmumukhang promotional material para sa Pilipinas, hindi isang akademikong papel. Sumang-ayon si Olaf Nielsen, isang Norwegian na eksperto sa statistical methodology. Para sa kanya, ang objectivity ng numero ay parang buhay na dapat protektahan. Mapanganib na ilagay ang isang statistical outlier sa conclusion. Nasuri mo ba ang sample error? 3 beses kong sinuri. Baka hindi sapat ang 3 beses. 15 sila, at wala ni isa sa kanila ang pumanig sa akin. Sa dulo ng mesa, si Robert Hamilton, ang Deputy President na may huling say sa pag-aproba ng ulat, ay nakahalukip-kip lang at tahimik. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi pabor, hindi rin tutol. Nagmamasid lang. Naninikip ang dibdib ko. Humigpit ang hawak ko sa mga dokumento. Ngunit 3 taon kong pinaghandaan ang sandaling ito. Ibinaba ko ang remote control. At tumayo ako. 15 pares ng mata ang napako sa akin. Mga Ginoo at ginang, magtatapat ako sa inyo. Natahimik ang silid. Ang salitang pagtatapat ay hindi karaniwang naririnig sa ganitong mga pagpupulong. Noong una, pareho tayo ng iniisip. Bahagyang tumaas ang kilay ni Fujimoto. Nang una kong makita ang datos, nang makita ko ang tuldok ng Pilipinas sa itaas ng graduation line, alam nyo ba kung ano ang una kong reaksyon? Huminto ako. Input error. Sinasabi ito ng 22 taon kong karanasan. Sa 100 pagkakataon, 99 dito ay pagkakamali. Bahagyang tumango si Collins. Hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtatanong na, "Oh, anong ginawa mo?"
Kaya inulit ko ang pagkuha ng datos. Pareho pa rin ang resulta. Ganoon din sa pangatlo. Doon nagsimulang magbago ang tanong ko. Nagpalit ako ng screen. Lumabas ang mga pangunahing datos tungkol sa Pilipinas. Tingnan muna natin ang kondisyon ng bansang ito. Likas na yaman. Halos zero ang produksyon ng langis. Ang ekonomiya ay hindi nakadepende sa pag-export ng mineral. Hamon sa populasyon. Isa sa pinakamataas na kaso ng brain drain sa mundo. Heograpiya. Nasa Pacific Ring of Fire, binabayo ng average na 20 bagyo bawat taon. Para ibuod, salat sa yaman na madaling ibenta, iniiwan ng pinakamagagaling at palaging nasa panganib ng kalamidad. Itinaas ko ang 3 daliri, isang kampeon sa mga hamon. May narinig akong mahinang pagtawa, ngunit hindi ito pangungutya. Ito ay tawang may bahid ng interes. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Dahan-dahan kong tiningnan ang 15 kasama ko. Sino sa inyo ang naniniwalang ang isang bansang may ganitong mga kondisyon ay makakatakas sa middle income trap? Itaas ang inyong kamay. Katahimikan. Walang nagtaas ng kamay. Hindi binitiwan ni Collins ang kanyang pagkakakrus ng braso. Si Fujimoto ay matamang nakatingin sa akin mula sa likod ng kanyang salamin. Umiling si Mendez. Wala ni isa, tama? Ganun din ako. Sa lohika, imposible. Humakbang ako pasulong. Ngunit sinasabi ng datos na sila ay nakagraduate. Ang tanong na siyang puso ng ulat na ito ay, bakit ang isang bansang may imposibleng mga kondisyon ay nakatanggap ng hatol na graduate? Nagpakita ako ng bagong slide. Isang graph ng paglago ng services exports ng Pilipinas. Isang linya na tumataas pa itaas. Services exports, higit 40 bilyon. Isa sa pinakamalaki sa buong mundo, lalo na sa sektor ng IT/BPM. Information Technology and Business Process Management. Napatigil ang kamay ni Hans. Bigla siyang huminto sa pagpapaikot ng kanyang ballpen. Tila naantig siya sa katotohanang nalampasan nito ang ilang bansa sa Europa. Nalampasan nila ang maraming bansa na mas malaki ang populasyon at teritoryo, sabi ko. Agad na sumabat si Collins. Ang malaking export ay hindi nangangahulugang graduation. Ang China ay may pinakamalaking export sa mundo, pero nasa loob pa rin sila ng bitag. Magkaiba ang quantitative growth sa qualitative leap. Isang matalas na puna. Muntik ng manlambot ang tuhod ko. Ngunit inaasahan ko na rin ang argumentong ito. Tama ka, James. Tumpak ang iyong punto. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Collins. Hindi niya inaasahang sasang-ayon ako. Ang laki ng export lamang ay hindi sapat na patunay. Kaya nagtanong ako ng ibang tanong. Nagpalit ako ng screen. Isang blankong slide na may isang tanong sa gitna. Sa ilang bagay nangunguna sa mundo ang bansang ito? Suminghal si Fujimoto. Siguro sa pag-export ng saging at niyog. Hindi ba? Umiling ako. Natural lang na iyan ang isipin ninyo. Ganoon din ako noon. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang aking mga binti. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ilang larangan kung saan sila ang numero 1 sa mundo. At kung bakit ang mga ito ay hindi lang basta listahan, kundi patunay ng kanilang pag-graduate. Inilagay ko ang aking hinlalaki sa next button ng remote. Pagkatapos ninyong makita ito, kung sa tingin ninyo ay error pa rin ang datos, tatanggalin ko ang kabanatang ito sa ulat. Pangako. Sabay na tumango sina Collins at Fujimoto. Sige, ipakita mo. Sa dulo ng silid, si Priya Sharma, isang Indian na pinuno ng Emerging Markets Analysis Team, ay umayos ng upo. Hindi siya tumawa o tumutol tulad ng iba. Tahimik niyang binuklat ang kanyang notebook. Iba ang kanyang tingin. Mayroong kuryosidad. Sa 15 tao, 14 ang nagdududa sa akin. Ngunit nagtiwala ako sa datos na 3 taon kong binuo. Nagbigay lakas ako sa aking daliri at pinindot ang button. Nagbago ang screen. Isang bagong graph ang lumitaw. At kung ano ang ipinakita nito, iyon ang simula ng isang pangyayaring hindi ko pa naranasan sa aking buong 22 taong karera. Lumitaw sa screen ang isang bagong graph. Market share ng Global Business Process Outsourcing, BPO. May 2 nangingibabaw na kulay at kapag pinagsama ang mga ito, nilalamon nito ang lahat ng iba pa. Una, Business Process Outsourcing. Ang Pilipinas ang itinuturing na voice of the world. Itinuro ko ang pinakamalaking bahagi. Kapag pinagsama ang kanilang voice at non-voice services, hawak nila ang halos 15,020% ng global market share. Ito ang global office ng mundo. Nag-angat ng ulo si Najib Patel, isang Indian na namamahala sa technological innovation.
Ang salitang BPO ay nakakuha ng kanyang atensyon. Kung ganyang kalaki, para na silang may monopolyo sa voice services, hindi ba? Tama. Pero simula pa lang iyan. Nag-slide ako. Ngayon, usong-uso ang AI, di ba? ChatGPT, autonomous driving, at iba pa. Para patakbuhin ang mga ito, kailangan ng napakalaking data annotation at customer support. Ang back-office support para sa maraming AI companies ay nasa Pilipinas. Kinuha ni Sarah Chen, isang junior analyst mula sa Canada, ang kanyang tablet. Ugali na niyang mag-search ng data in real time. Sa madaling salita, sila ang nagbibigay ng human touch sa artificial intelligence. Ang kanilang market share sa larangang ito ay lumalaki ng higit 8% kada taon. Nagangat ng tingin si Sarah mula sa kanyang tablet. Nanlaki ang kanyang mga mata. Michael, kinumpirma ko ngayon lang, tama ang mga numero. Ang Pilipinas ang nangunguna sa IT BPM, lalo na sa Customer Experience at Healthcare Information Management. Bahagyang sumimangot si Fujimoto. Ngunit agad siyang sumagot. Ang BPO ay isang industriyang nakadepende sa mababang sahod. Hindi ba't ito ay isang senyales ng pagiging developing country? Tumango ako. Tama po kayo, Fujimoto-san. Nagsimula ito dahil sa labor arbitrage. Iyan ang katotohanan. Ipinagmalaki ni Fujimoto ang kanyang sarili na parabang nanalo siya. Ngunit ang industriya ay nag-evolve na. Mula sa simpleng call centers, ngayon ay nagbibigay na sila ng high-value services. KPO o knowledge process, outsourcing legal services, medical transcription, animation, game development. Ang dating call center agent ay isa ng highly skilled knowledge worker. Napababa ang panga ni Fujimoto. Mayroon bang kumpanyang Hapon sa global top 10 ng BPO? Katahimikan. Kinagat ni Fujimoto ang kanyang labi. Hindi siya sumagot. Ang mga pinakamalalaking kumpanya sa Silicon Valley, mga bangko sa Wall Street at mga ospital sa Europa, umaasa sila sa mga Pilipino para sa kanilang operasyon. Kung titigil ang BPO industry ng Pilipinas, titigil din ang malaking bahagi ng pandaigdigang komersyo. Hindi ito exaggeration. Ito ay isang structural reality. Mabilis na nagsusulat si Priya sa kanyang notebook. Si Najib naman ay hindi na nakahalukip-kip at sumusulong na. Ngunit hindi ako tumigil doon. Pangalawa, nagbago ang screen. Isang larawan ng isang malaking barko sa karagatan. Global Maritime Professionals. Umupo ng maayos si David Lee, taga-Australia, na namamahala sa trade policy. Ang Australia ay isa sa pinakamalaking exporter na umaasa sa shipping, kaya sensitibo siya sa paksang ito. Alam niyo ba kung bakit sila ang pinakamahalaga sa industriyang ito? Dahil sa kanilang husay at dedikasyon. Isa sa bawat 4 na seafarer sa buong mundo ay Pilipino. Hawak nila ang halos 25% ng lahat ng tripulante sa mga barkong pangkalakalan sa buong mundo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni James Collins. Mahilig siya sa mga numero. Ang 25% na iyon ay nangangahulugang ang kalakalan ng mundo ay literal na nakasalalay sa kanilang mga kamay. Nagtaas ng kamay si David. Sandali Michael, ibig sabihin, ang mga produktong ine-export ng Australia, 87% ng mga barkong nagdadala niyan ay may mga tripulanteng Pilipino. Hindi lang Australia, ang langis mula sa Middle East, mga sasakyan mula sa Japan, mga produkto mula sa China lahat ay dinadala ng mga barkong pinapatakbo ng mga Pilipino. Sumandal si David sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Isang buntong hininga ng paghanga. Muling nagsalita si Fujimoto, mas mahina na ang boses ngayon. Ang industriya ng shipping ay ang Japan din ang nag-umpisa sa Asia. Tama po. Noong dekada 70, nagsimulang mag-training ang mga Pilipino sa mga barkong Hapon. Sabi nila noon, aabutin ng 100 taon bago sila humusay. Tiningnan ko si Fujimoto ng diretsyo. Ang sinabing aabutin ng 100 taon, ginawa nila sa wala pang kalahati ng panahon. Tinanggal ni Fujimoto ang kanyang salamin at pinunasan ang lente. Wala siyang imik. Unang nagsalita si Priya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw. Michael, parang hindi lang ito kwento ng isa o dalawang industriya. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa silid. Ang unang kakampi. Priya, tama ka. May 8 pa. Tumingin si Colin sa kanyang relo, ngunit hindi siya umalis. Nagpalit ako ng screen. Isang mapa ng mundo na may kulay na nagpapakita ng bilis ng internet sa bawat bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamabilis na paglago sa digital connectivity. Pangatlo, Digital Nation. Nagkibit balikat si Najib. Ang bilis ng internet, patunay ba yan ng graduation?
Hindi ba't mas madali yan sa mga mas maliit na bansa? Agad na sumang-ayon si Collins. Tama, mabilis din ang internet sa Singapore. Maliit lang kasi sila. Inaasahan ko na ang argumentong ito. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang Singapore kumpara sa Metro Manila? Mas malaki pa ang Metro Manila. Ngunit ang Pilipinas, isang arkipelago na may 7,641 na isla, ay nagsusumikap na maabot ang 97% ng populasyon. Ang hamon ay mas malaki, ngunit ang pag-unlad ay kahanga-hanga. Huminto ako sandali. Ang internet na napuputol sa subway ng New York ay hindi napuputol sa isang coffee shop sa Cebu. Isang 72 anyos na lola sa probinsya ay nagla-livestream sa YouTube kung paano gumawa ng adobo sa 4K quality. Mga komento mula sa France at Amerika ay real-time na pumapasok, walang buffering. Nagbago ang ekspresyon ni James Collins. Nakatira siya dati sa London bago lumipat sa Washington. Alam niyang kahit sa UK, mahina ang signal sa mga probinsya. Ito ay reaksyon ng isang taong may personal na karanasan. Pang-apat, digital governance. Isang bagong slide ang lumitaw. Ang ranggo ng UN E-Government Development Index. Ang Pilipinas ay palaging umaangat sa ranggo ng UN sa e-government. Kahit 2:00 ng madaling araw, gamit ang smartphone, makakakuha ka ng dokumento sa loob lang ng ilang minuto. Unang nag-react si Hans Weber. Ilang minuto. Oh, NBI clearance. Business permits ilang click lang. Sa Amerika, ang parehong dokumento ay aabutin ng 1 linggo. Naging kakaiba ang atmosphere ng ako, isang Amerikano, ang bumatikos sa sarili kong bansa. Sumingit si Olaf. Sa Japan, gumagamit pa rin sila ng fax machine sa mga opisina ng gobyerno at manumanong naglalagay ng selyo na mula ang tainga ni Fujimoto. Hindi siya makatanggi dahil totoo. Ito ay isang bansang nagbabalik ng oras sa kanyang mamamayan. Hindi lang ito teknolohiya, ito ay filosofiya. Nagsimulang magsulat si Hans sa kanyang notebook. Ito ang unang pagkakataon. Ang taong kanina'y nagpapaikot lang ng ballpen ay nagsusulat na ngayon. Panglima, renewable energy. Isang bagong slide ang lumabas. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo sa paggamit ng geothermal energy. Sila ang isa sa mga pioneer. Nanlaki ang mga mata ni Najib. Ano ang global average? Mas mataas sila sa global average. Habang ang mundo ay nag-aalala sa fossil fuels, sila ay tahimik na kumukuha ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Ang mga pabrika ng semiconductor sa Taiwan o mga planta ng sasakyan sa Germany ay maaaring gumamit ng langis. Pero ang mga BPO tower sa Pilipinas ay pinapatakbo ng singaw mula sa mga bulkan. Dito, matalas na sumabat si Collins. Hindi talaga siya nagpapalagpas ng pagkakataon. Sandali Michael, ang pagiging leader sa geothermal ay dahil lang sa kanilang heograpiya, dahil nasa ring of fire sila. Hindi ba't ito ay swerte, hindi kahusayan? Marami ang tumango, isang matalas na puna. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit hinihintay ko ang tanong na ito. Tama, nasa kanila ang heograpiya. Ngunit James, ang mahalaga dito ay hindi ang pagkakaroon ng yaman, kundi kung paano mo ito ginamit. Maraming bansa ang may likas na yaman pero nananatili sa bitag. Bahagyang natigilan si Collins. Karamihan sa mga bansa ay ibebenta ang kanilang likas na yaman, pero ang Pilipinas ay nag-invest sa teknolohiya para gamitin ito para sa sariling kaunlaran. Isang artikulo sa Forbes ang tumawag dito, Geothermal Revolution. Isang bansang hindi lang tiningnan ang krisis sa enerhiya bilang problema, kundi binago ang buong paraan ng pag-iisip. Natahimik si Collins. Hindi pa siya lubusang kumbinsido, ngunit ang kawalan ng agarang pagtutol ay nangangahulugang gumana ang lohika. Nagtaas ng kamay si Priya. Michael, hanggang dito, 5 larangan na ang lahat ay world class. Tama? Tama. BPO, Maritime Professionals, Digital Connectivity, E-Governance, at Geothermal Energy. At lahat ng ito ay nangyayari nang sabay-sabay sa iisang bansa? Oh, tiningnan ni Priya ang kanyang notebook at dahan-dahan siyang tumango. Mukhang hindi ito statistical error. Ang pangalawang kakampi. Si Najib ay tumatango na rin. Si Sara naman ay patuloy na tinitingnan ang mga numero sa kanyang tablet at bumubulong ng tama, tama. Ngunit si Fujimoto ay nakahalukip-kip pa rin. Si Collins ay nakatingin sa labas ng bintana at si Hamilton ay wala pa ring imik. Sa 15 tao, 3 ang kumilos. May 12 pa. At dito, nagpasya akong magbahagi ng isang bagay na wala sa plano. Mga kasama,
Sandali tayong lumayo sa datos at magbahagi ako ng isang personal na kwento. Nagbago ang atmosphere. Hindi karaniwan ang magbahagi ng personal na kwento sa isang seminar. Tumingin sa akin si Collins. Binitiwan ni Fujimoto ang kanyang pagkakakrus ng braso. Mula sa aking bag, kinuha ko ang isang lumang sobreng papel. Ang kulay kape nitong papel ay halos naninilaw na. Ang mga gilid ay pudpod na at may maraming tupi. Ang aking ama, si Richard Brennan, ay nagtrabaho rin sa World Bank. Nanlaki ang mga mata ng ilan. Ito ang unang pagkakataon na ibinunyag kong taga-World Bank din ang aking ama. 60 taon na ang nakalilipas. Siya ang namamahala sa aid para sa Pilipinas. Kinuha ko ang isang naninilaw na ulat mula sa sobre. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Ito ang ulat na isinulat ng aking ama. Binasa ko ang isang bahagi ng ulat. Ang Republika ng Pilipinas ay hinuhulaang mahihirapang makamit ang isang self-sustaining economy. Walang batayang pang-industriya, salat sa likas na yaman, at puno ng kawalang tatag sa politika. Inirerekomenda bilang isang bansang nangangailangan ng patuloy na tulong na tahimik ang silid. Ang per capita income noon ay mas mababa sa 200 punta. Isa sa pinakamahirap na bansa sa Asya na tinaguriang The Sick Man of Asia. Ano kaya ang nasa isip ng aking ama nang isulat niya ito? Ibinaba ko ang sobre sa mesa. Bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang sobreng ito at sinabi niya sa akin, nabasag ang boses ko. Ito ang unang pagkakataon na ikinuwento ko ito sa isang opisyal na pagtitipon. Michael, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buong buhay ko? Ang sukuan ng Pilipinas. Ang isiping wala na silang pag-asa, pero hindi sila sumuko. Napapikit si Amir Kasir, isang Ehipsyo. Bilang isang taong mula sa developing country, siya ang unang naapektuhan ng kwento. Ang bansang sinabing, walang pag-asa sa ulat ng aking ama, makalipas ang 60 taon, ay mayroon ng higit 12 bilyong services exports at isa sa pinakamabilis lumagong ekonomiya sa rehiyon. Ang bansang tumatanggap ng tulong ay isa na, ngayong bansang nagbibigay ng inspirasyon. Yumuko si Mendez. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Habang ginagawa ko ang ulat na ito, palagi kong naaalala ang aking ama. Siya ay nagsulat na ang Pilipinas ay mabibigo, at ako naman ay nagsusulat na sila lang ang nagtagumpay. Pinunasan ni Nathalie Dupont, isang Pranses, ang gilid ng kanyang mata. Bihira magpakita ng emosyon ang mga Pranses. Sa tingin ninyo, nagkataon lang ba ang pagkakaiba ng ulat 60 taon na ang nakalipas at ang ulat ngayon? Hindi. Ito ay patunay na kayang gawing posible ng isang bansa ang imposible. At may 5 pang patunay na natitira. Ang hangin sa silid ay tuluyan ng nagbago. Ang mga mukhang mapangutya kanina ay seryoso na ngayon. Ang mga nakahalukip-kip ay sumusulong na. Unang nagsalita si Mendez, iba na ang tono. Hindi na galit, kundi isang taos-pusong tanong. Michael, isa lang ang tanong ko. Ang Brazil ay mas mayaman sa yaman, mas malawak ang lupain, at nauna sa industrialization. Bakit kami nasa bitag pa rin at sila ay nakalaya na? Bago sumagot, huminto ako sandali. Carl, ang sagot sa tanong mo ang siyang puso ng ulat na ito. Tiyak na sasagutin ko iyan mamaya. Tumango si Mendez. Hindi nagalit ang kanyang mga mata. Mahinang nagsalita si Amir. Magpatuloy ka. Muli kong kinuha ang remote. Hindi na gaanong nanginginig ang aking mga kamay. Mga kasama, hanggang dito, puro hardware ang pinag-usapan natin. BPO, shipping, telecom, e-governance, energy, lahat ay mga bagay na ginagawa sa pabrika at pinapatakbo ng sistema. Ngunit ngayon, pupunta tayo sa isang larangang ibang-iba ang kalikasan. Ang pagiging world-class din nila dito, sa totoo lang, ay mahirap paniwalaan noong una. Nagbago ang screen. Isang chart ng mga nangungunang destinasyon para sa turismo ang lumitaw. Pang-6, hospitality at turismo. Umayos ng upo si Nathalie Dupont. Bilang isang Pranses, automatikong nag-react siya sa salitang turismo. Ang turismo ng Pilipinas ay umaakit ng milyon-milyong bisita kada taon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga beach. Ito ay tungkol sa Filipino hospitality. Alam ko yan, sabi ni Nathalie. Pero maraming bansa ang may magagandang beach. Tama. Ngunit iba ang sinasabi ng datos kapag tiningnan natin ang repeat visitor rate at Service Excellence Awards. Ang mga Pilipino ay nagtatakda ng pandaigdigang pamantayan sa serbisyo.
Ang mga manager ng pinakamagagandang hotel mula Dubai hanggang Las Vegas, marami sa kanila ay Pilipino. Bahagyang lumapit si Natalie. Ibig sabihin, ang tatak ng kanilang serbisyo ay isa ng global export? Tama. Hindi lang ito industriya, ito ay kultura. At ang kulturang iyon ay nagiging isang makapangyarihang economic driver. Napabuka ang bibig ni Natalie. Ilang segundo siyang natahimik. Para sa isang Pranses, ang pag-amin na may ibang bansa na nagtatakda ng pamantayan sa hospitality ay isang malaking bagay. Pampito, pagkain at agrikultura. Nagpakita ako ng bagong datos. Export ng niyog, pinya at saging nangunguna sila sa mundo. Pero hindi lang iyan. Ngumiti si Olaf. Ano pa? Ube? Ube? Naguguluhang tanong ni Hans. Oo, ang lilang yam na iyon. Mula sa mga donut sa New York hanggang sa ice cream sa London, ang ube ay nagiging isang global sensation. At ang Jollibee, ang kanilang fast food chain, ay nagbubukas ng mga branch sa buong mundo at tinalo ang McDonald's sa sarili nilang bansa. Ipinakita ni Sarah ang kanyang tablet. May artikulo dito sa New York Times na tinatawag ang ube na the new matcha. Tama. Tulad ng BPO, ito ay tinatawag na Purple Gold Rush. At ang pag-expand ng kanilang pagkain ay nagdadala ng kanilang kultura sa buong mundo. Napangiti si Collins. Sa unang pagkakataon, isang ngiting hindi mapanukso. Mula BPO hanggang ube, napakalawak ng kanilang sakop. Hindi pa tayo tapos. Ipinakita ko ang huling soft power slide. Pangwalo, Creative Industries. Lumabas ang datos mula sa Netflix at iba pang streaming platforms. Sa nakaraang taon, maraming pelikula at serye mula sa Pilipinas ang pumasok sa top 10 sa iba't ibang bansa sa Netflix. Ang mga animator na Pilipino ay nasa likod ng maraming sikat na international cartoons. Ang kanilang creative talent ay isa ng hidden export. Mahinang bumulong si Fujimoto. Mas marami ba kaysa sa Japanese anime? Sa ilang rehiyon, kung top 10 sa streaming ang pag-uusapan, oo. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa likod ng salamin ni Fujimoto. Ang katotohanang nahihigitan na rin sila ng Pilipinas sa cultural content ay mahirap tanggapin. Ang kabuuang export ng creative industries at cultural content ay umaabot na sa bilyon-bilyong dolyar. Kung ang BPO ay nakuha ang isip ng mundo, ang kanilang mga kuwento at musika ay nakukuha ang puso. Natahimik ang silid. 8 ng world-class na larangan ang sunod-sunod kong inilahad. Ramdam ko ang bigat ng mga numero na pumapasan sa kanilang mga balikat. Ibinaba ni Hans ang kanyang notebook at nagsalita. Sa unang pagkakataon, nawala ang lahat ng pangungutya sa kanyang boses. Interesting data. To be honest, it's impressive. Ang isang Aleman na nagsabing impressive. Alam ng lahat sa silid na matipid magbigay puri ang mga Aleman. Sa 15 tao, 7 na ang kumilos. Ngunit ang 3 pinakamahalaga sina Fujimoto, Collins at Hamilton ay hindi pa rin nagpapakita ng kanilang huling desisyon. Pangsiyam, hininaan ko ang aking boses. Kailangang baguhin ang mood. Hanggang dito, puro ekonomiya ang pinag-usapan natin. Ngunit para manatiling isang bansa, hindi sapat ang ekonomiya. Kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Lumitaw ang datos ng military strength. Ayon sa Global Firepower, ang lakas militar ng Pilipinas ay kabilang sa top 35 sa mundo at mabilis na tumataas dahil sa kanilang modernization program. Lumapit si Elena Kubal, isang Polish na namamahala sa Eastern Europe. Dahil katabi ng Poland ang Russia, sensitibo siya sa usaping militar. Tingnan natin ang kanilang sitwasyon. Sila ay nasa isang rehiyon na may pinakamalaking tensyon sa mundo. Ngunit pinapanatili nila ang kanilang soberanya nang hindi gumagamit ng agresyon. Ang kanilang diskarte ay tinatawag na credible defense posture. Nagulat si Elena. At ang kanilang defense exports? Kamakailan lang, nagsimula na silang mag-export ng sarili nilang gawang mga sasakyang pandigma at barko sa ibang mga bansa. Ito ay isang malaking hakbang. Namula ang mga mata ni Elena. Naranasan ko mismo iyan. Nagulat ang silid. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Elena ng kanyang karanasan. Noong nasa Polish Ministry of Defense ako, pinag-aralan namin ang pagbili ng mga kagamitang Pilipino. Ang kalidad ay nakakagulat. Mas abot kaysa sa mga kagamitang Amerikano at laging on-time ang delivery. Sa mga European suppliers, karaniwan ang delay pero ang mga Pilipino, eksakto sa petsang ipinangako.
nanginginig ang mga mata ni Fujimoto. Ang Japan ay malayo sa likod ng Pilipinas sa defense exports. Isa itong sensitibong paksa sa Japan. At ngayon, ang huli. Ipinakita ko ang ika-10 slide. Ito, marahil, ang pinakamahalaga. Isang graph ng R-D investment ratio ang lumitaw. Ang porsyento ng GDP na inilalaan sa research, development ay isa sa pinakamabilis lumago sa Southeast Asia. Ang bilang ng mga scientific publications at patents ay tumataas. At ang kanilang pinakamalaking puhunan, human capital. Sila ay isa sa mga nangungunang bansa sa pag-produce ng mga inhinyero at IT graduates. Tinanggal ni Collins ang kanyang salamin. Hindi para punasan, kundi para hilumin ang kanyang mga mata. Pagod na siya sa dami ng numero at sa bigat nito. Ang bilang ng mga startup na nakarehistro per capita ay nangunguna sa rehiyon. Ang kanilang innovation index ay isa sa pinakamataas sa Asia at sa human capital and research palagi silang nasa itaas. Sa wakas ay nagsalita si Olaf, ang eksperto sa statistics. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Michael, sasabihin ko na ang resulta ng aking data verification. Natahimik ang silid. Kapag si Olaf ang nagsalita, lahat ay nakikinig. Kung sabihin niyang may error, tapos ang usapan. Sinuri ko ang lahat ng 10 larangan. Walang natagpo ang data collection error. Tumibok ang puso ko. Kinumpirma ng eksperto sa statistics na walang mali. Ngunit inilabas ni Collins ang kanyang huling baraha. Hindi siya basta-basta sumusuko. Michael, magtatapat ako. Sumulong si Collins. Seryoso ang kanyang mga mata. Hindi nagalit, kundi isang tingin na gustong umunawa. Ang bawat datos ay impressive. Ang pagiging world-class sa 10 larangan ay kahanga-hanga. Ngunit kung ito ba ay patunay ng graduation, iyan ay ibang usapan. Ang pagkakaroon ng maraming uno ay hindi nangangahulugang nakaalpas ka na sa bitag. Matalas. Sa katunayan, iyan ang huling tanong sa isip ng lahat. Tiningnan ko si Collins ng diretso. James, hinihintay ko ang tanong na iyan. Tumaas ang kilay ni Collins. Ang susi ay hindi ang pagkakaroon ng 10 magkakahiwalay na tagumpay. Nagpakita ako ng bagong slide, 10 tuldok na pinagdugtong ng mga linya. Ang susi ay ang katotohanang lahat ng 10 ito ay magkakaugnay. At kung paano ang koneksyong ito ang siyang tiyak na patunay ng kanilang pag-graduate at kung bakit tanging ang Pilipinas lang ang nakagawa nito, iyan ang ipapakita ko ngayon. Sumandal si Collins at tumango. Sige, ipakita mo. Ngunit iba na ngayon. Hindi na para tumutol, kundi para makinig. Sa unang pagkakataon, kumilos si Hamilton. Inalis niya ang pagkakakrus ng kanyang mga braso at inilagay ang 2 kamay sa mesa. Wala pa ring salita, ngunit malinaw na nagbago ang kanyang postura. Sa 15 tao, 10 na ang kasama ko. Ngunit ang pinakamahalagang huling hadlang ay nananatili. Ang pride ni Fujimoto, ang lohika ni Collins, at ang pag-apruba ni Hamilton. Humigpit ang hawak ko sa remote. Ang huling slide na 3 taon kong pinaghandaan ay naghihintay. Lumitaw sa screen ang 10 tuldok. BPO, Maritime, Geothermal, Digital Nation, E-Governance, Hospitality, Food, Creative Industries, Defense, at R&D. Mga kasama, si James ay nagbigay ng isang tumpak na tanong. Ang pagkakaroon ng maraming uno ay maaaring hindi nangangahulugang graduation. Tumango si Collins. Tama, kung ang 10 ito ay magkakahiwalay, sila ay isang laki na bansa lang, nagkataong nagtagumpay sa iba't ibang larangan. Pinindot ko ang remote. Nagsimulang gumuhit ang mga linya sa pagitan ng mga tuldok. Ngunit ang 10 ito ay hindi magkakahiwalay. Lahat sila ay magkakaugnay. Natahimik ang silid. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na hindi ko inilagay sa listahan. Ang kanilang kahusayan sa wikang Ingles. Isang pamana ng kasaysayan. Isang linya ang gumuhit mula sa isang invisible point patungo sa BPO. Dahil sa Ingles, naging sentro sila ng BPO. Ang industriyang ito ay lumikha ng isang malaking middle class na may purchasing power at digital literacy. Isang linya ang gumuhit mula sa BPO patungo sa digital nation. Ang middle class na ito ang humiling ng mas mabilis na internet. Sila ang nagtulak sa paglago ng digital economy. Isa pang linya mula digital nation patungo sa creative industries. Sa mabilis na internet na iyon, umusbong ang kanilang creative content. Ang mga pelikula, musika at laro ay naipamahagi sa buong mundo.
Isa pa, mula sa creative industries patungo sa pagkain at turismo. Dahil sa kanilang mga palabas, naging interesado ang mundo sa kanilang pagkain, sa kanilang mga destinasyon, sa kanilang kultura. Ang kultura ang naghatak sa mga produkto. Isa pa, mula sa maritime professionals patungo sa R&D. Ang bilyon-bilyong dolyar na remittances mula sa mga seafarers ay nag-finance sa edukasyon ng susunod na henerasyon. Marami sa kanila ay naging inhinyero at siyentipiko na siyang nagpalakas sa kanilang R&D. Isa pang linya. Ang kanilang karanasan sa hospitality ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay sa BPO customer service. Ang kanilang likas na yaman sa geothermal ay nagbigay ng malinis na enerhiya para sa kanilang mga digital hub. Lahat ay konektado. Ang 10 tuldok ay naging isang network. Hindi ito koleksyon ng mga aksidente. Ito ay isang structural leap, isang ecosystem ng pag-unlad. Muling isinuot ni Collins ang kanyang salamin at tinitigan ang screen. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. At ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang kanilang pinakamahalagang yaman, ang kanilang mga tao. Ang kanilang katatagan, resilience. Nag-angat ng ulo si Mendez. Katatagan? Oo, Carl. Tinanong mo kanina kung bakit ang Brazil ay nasa bitag at ang Pilipinas ay nakaalpas. Tumingin ako kay Mendez. Seryoso ang kanyang mga mata. Ang Brazil ay nauna sa industrialization. Mas mayaman sa yaman. Sa simula, mas lamang ang Brazil. Muling napakuyom ang kamao ni Mendez. Ngunit ang pagkakaiba ay lumabas sa mga sandali ng krisis. Ang Pilipinas ay dumanas ng diktadura, krisis sa ekonomiya at sunod-sunod na kalamidad. Sa bawat pagkakataon, inaasahang babagsak sila. Ngunit sa bawat pagkakataon, bumabangon sila. Mas matatag. Ang kanilang brain drain ay isang krisis, ngunit ginawa nila itong brain gain sa pamamagitan ng remittances at skills transfer. Ang kanilang mga kalamidad ay isang krisis, ngunit naging laboratorio sila para sa disaster resilience at climate adaptation technology. Ang kanilang pagiging arkipelago ay isang hamon, ngunit ginawa nila itong dahilan para maging eksperto sa logistics at connectivity. Yumuko si Mendez. Mahina ang kanyang boses. Hindi namin nagawa iyon. Sa bawat krisis, nagkaroon kami ng political instability. Hindi kami natutong bumangon ng magkasama. Natahimik ang silid. Si Mendez mismo ang nakahanap ng sagot. Ang kulang sa amin ay hindi teknolohiya, kundi pagkakaisa at determinasyon. Noon, kumilos si Fujimoto. Mahabang katahimikan. Tinanggal niya ang kanyang salamin at inilagay sa mesa. Ang kanyang mukha na walang salamin ay tila mas maliit. Ito ang pangatlong beses niyang tanggalin ang salamin, ngunit hindi para punasan ito. Michael San, iba na ang kanyang boses. Wala na ang pangungutya o ang talas ng pagtutol. Ito ay ang tapat na boses ng isang tao. Ako ang pinakamatinding tumutol sa iyo ngayon. Lahat ng tingin ay napunta kay Fujimoto. Alam mo ba kung ano ang tunay na dahilan? Dahil ang Japan ang naging guro. Nanigas ang hangin sa silid. Ang aming ODA, aming mga pabrika, aming mga teknolohiya, kami ang nagturo sa Pilipinas. Ang kasabihang aabutin ng 100 taon ay hindi biro. Taos-puso kaming naniwala roon. Bahagyang nanginginig ang boses ni Fujimoto. Ngunit nalampasan ng estudyante ang kanyang guro, at hindi lang sa isang larangan, kundi sa 10 larangan. Huminto siya. Ang pag-amin nito ay parang pag-amin sa kabiguan ng Japan. Kaya ako tumutol, kahit alam kong tama ang datos. Nag-angat ng tingin si Fujimoto. Namumula ang kanyang mga mata. Pero hindi nagsisinungaling ang datos, sabi niya. Isang kuryente ang dumaloy sa aking likuran. Nakagraduate na ang Pilipinas. Huminto si Fujimoto. Kinagat ang kanyang labi. At ang Japan, kami ay nasa parehong lugar pa rin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Walang nagsalita. Pinunasan ni Priya ang kanyang luha. Yumuko si Natalie. Tinakpan ni Mendez ang kanyang mukha ng 2 kamay. Isang Hapon ang umamin. Ang bansang naging guro ay natalo ng kanyang estudyante. Bumuntong hininga ako. 3 taon kong hinintay ang sandaling ito, ngunit hindi ito pakiramdam ng tagumpay. Ito ay respeto sa katapangan ni Fujimoto. Ang paglunok sa pride at pagyuko sa harap ng datos ay mas mahirap kaysa sa pagsulat ng anumang sanaysay. Nang ang katahimikan ay nagpapatuloy, isang upuan sa dulo ng mesa ang umingit
si Robert Hamilton, ang Deputy President. Ang taong hindi nagsalita buong seminar, ang taong may huling say. Dahan-dahang tumayo si Hamilton. Ang kanyang puting buhok ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Michael, isang malalim at mababang boses. Hindi na kailangang baguhin ang ulat na ito. Parang may bumagsak sa aking dibdib. Inulit ko sa isip ko. Hindi na kailangang baguhin. Isama mo ang kabanata tungkol sa Pilipinas, exactly as it is. Nanghina ang aking mga tuhod. 3 taon, 1,095 na araw ng pakikipagbuno sa datos. Ang takot na baka mali ako, na walang maniniwala. Lahat ay natunaw sa isang pangungusap na iyon. At idagdag mo pa ang isang bagay. Sabi ni Hamilton, itinuturo ang lumang sobre sa mesa ang ulat ng aking ama. Isama mo rin ang ulat ng iyong ama, si Richard, bilang appendix. Natulala ako. Ang ulat na nagsasabing walang pag-asa ang bansang ito, 60 taon na ang nakalilipas, at ang ulat ngayon na nagsasabing sila ang nag-iisang nakagraduate ang dalawang iyan kapag magkatabi. Ang siyang tunay na halaga ng ulat na ito. Nabasag ang boses ko. Sinubukan kong sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Hindi ibig sabihing nagkamali ang iyong ama, sabi ni Hamilton. Noon, walang sinuman ang makakapagsabi. Wasak sila ng giyera, walang industriya. Ngunit nagtagumpay ang Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Unang yumuko ng tuluyan si Collins. Hindi ito pagkatalo, kundi pagkilala. Mahinang pumalakpak si Elea. Isinara ni Hans ang kanyang notebook at bumuntong hininga isang buntong hininga ng paghanga. Tahimik na nagsalita si Amir. Balang araw, kailangang makaalpas din ng Egypt sa bitag na ito. Kung nagawa ng Pilipinas, walang imposible. Nag-angat ng tingin si Mendez. Ang kanyang mga mata ay hindi na namumula. Mga mata na ito ng isang taong may determinasyon. Maaari ring magbago ang Brazil kung mayroon lang kaming determinasyon. Ipinakita ni Priya ang kanyang notebook, puno ng sulat. Kailangang suriin ng India ang datos na ito. Marami kaming matututunan sa modelo ng Pilipinas. 15 tao. Ang 15 taong tumutol noong una ay ngayon. Lahat sila ay kinikilala ang ulat na ito. Huling nagsalita si Hamilton. Diretso kong ipapasa ang ulat na ito sa presidente at ipapahayag natin ito sa General Assembly sa susunod na buwan. Hirap akong nakapagsalita. Salamat po. Tapos na ang seminar. Isa-isang tumayo ang mga tao. Nakipagkamay, tinapik ang aking balikat. Tumayo si Fujimoto sa harap ko. Suot muli ang kanyang salamin. Michael-san, magandang ulat. At bahagya siyang yumuko. Isang pagbati sa estilong Hapon, ang pinakamataas na respeto na maibibigay ng isang 30 taong veteranong ekonomista. Yumuko rin ako sa kanya. Naiwan akong mag-isa sa silid. Sa mesa, naroon ang ulat ng aking ama. Ang 60 taong gulang na sobre. Binasa kong muli ang isinulat niya. Ang Republika ng Pilipinas ay hinuhula ang mahihirapang makamit ang isang self-sustaining economy. At naalala ko ang huling pangungusap sa aking ulat. Sa 105th na bansa, ang nag-iisang bansang nakatakas sa middle income trap, ang Republika ng Pilipinas. 60 taon. Sa pagitan ng ulat ng ama at ng anak, may 60 taon. At sa loob ng 60 taon na iyon, may mga BPO agent na nagtrabaho sa gabi malayo sa kanilang pamilya. May mga seafarer na buwan ang binilang sa karagatan para mapag-aral ang kanilang mga anak. May mga guro na humubog sa kinabukasan sa mga pampublikong paaralan. May mga animator sa Cebu na nagbigay buhay sa mga pangarap. May mga magsasaka sa Batangas na nagpakain sa isang buong bansa. Sila ang gumawa ng resultang ito. Ang bansang may per capita income na 200 noon ay isa ng economic powerhouse. Ang himalang tinawag ng World Bank ay hindi gawa ng isang tao. Ang hapon sa Washington ay dumadampi sa ulat ng aking ama. Ginagawang ginto ang kulay nitong kape. Hinarap ng Pilipinas ang bawat krisis at hindi kailanman sumuko. Nalampasan nila ang abo ng digmaan, ang krisis sa ekonomiya, at ginawang posible ang lahat ng imposible. Kung may brain drain, gagawin nila itong brain gain. Kung may bagong hamon, babangon sila at gagawa ng panibagong paraan. Dahil sa bansang ito, nakatira ang mga taong hindi sumusuko sa harap ng pagsubok. Maingat kong inilagay ang ulat ng aking ama sa aking bag. At sa ibabaw ng aking ulat, isinulat ko ang isang linya. Para kay Papa. Hindi ka nagkamali. Noon, walang sino man ang nakakaalam.
Ngunit nagtagumpay ang Pilipinas, ang bansang isinulat mong walang pag-asa, ang nag-iisang nakagraduate sa 108 na bansa. Dala ang aking bag, lumabas ako ng silid. Ang takip-silim ng Washington ay humahaba sa pasilyo. Ang ulat na ito ay ipapahayag sa buong mundo sa susunod na buwan. Ang bitag kung saan bilanggo ang 108 na bansa, ang himala ng nag-iisang nakaalpas. Ang pangalan ng bansang iyon ay Republika ng Pilipinas. Kung ipinagmamalaki mo ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa iba upang mas marami pa ang makaalam sa ating nagawa. Mangyaring mag-subscribe at mag-like. Salamat.